Ang buhay ng babae ay nagsisimula sa edad 18. Ang buhay ng lalaki? Hindi pa talaga nagsisimula to hanggang umabot sila ng 30. Naririnig ko na agad yung mga mahihinang lalaki na nagrereklamo. Hindi fair yan! Siyempre hindi fair. Hindi ginawa ang buhay para maging fair. Ginawa ang buhay para maging competition. Ang babae ay binibigyan na agad ng value ng maaga, pero ang lalaki, kailangan niyang buuin yon. At hanggat hindi mo naiintindihan to, paulit-ulit kang magtataka kung bakit deadma sa'yo ang mga babae. Bakit parang invisible ka? Bakit walang respeto sa'yo? Pag ang babae, 18 pa lang, pumasok siya sa kahit anong lugar, mapapansin agad siya. Dahil sa youth at ganda niya, nagkakaroon siya ng access sa experiences sa mga lalaki at sa opportunities na hindi mo pa kayang abutin sa edad na yon. Pero pag lalaki ka at 18 ka, wala ka. Wala kang pera. Wala ka pang napapatunayan. Isa ka lang nobody. At ganyan ka rin tatratuhin ng mundo kasi yun talaga ang realidad. Pero ito ang madilim na katotohanan na hindi sinasabi sa'yo. Hindi sumpa yon. Yun ang advantage mo. Kasi iba sa babae, wala kang oras na hinahabol sa 20s mo. Nasa forge ka pa. Nasa apoy ka pa. Tinetest ka, hinuhulma ka, pinapatibay ka. At kung yayakapin mo yon, kung maglalaan ka ng taon sa disiplina, sakripisyo at matinding self-improvement, pagdating ng 30, lahat magbabago. Respeto, power, options, kalayaan. Sa video na to, dudurugin ko yung mga kasinungalingan na pinapakain sa'yo ng society tungkol sa enjoying your youth. I-expose ko kung bakit maaga nagpipik ang babae tapos unti-unting kumukupas. At kung bakit ang lalaki late umaangat pero pag dumating yung oras, sila ang nagdo-dominate. At pinaka-importante, bibigyan kita ng blueprint para hindi mo sayangin ang 20s mo at mag-build ka ng buhay na puputok sa edad 30. Pagkatapos nito, either kainisan mo ako o magpapasalamat ka. Pero isang bagay ang sigurado, hindi mo natitingnan ang timeline ng buhay mo sa parehong paraan ulit. Nagsisimula ang laro sa edad 18. Para sa babae, yun ang starting line nila. At nagsisimula silang tumakbo na hawak na agad ang tropeyo. Youth at ganda ang sandata nila, at buong mundo ay yumuyuko sa dalawang bagay na yan. Hindi ka naniniwala? Panoorin mo kung paano nagbabago ang buhay ng isang dalaga pag legal age na siya. Pag 18 na ang babae, hindi niya kailangan maging mayaman, hindi niya kailangan maging matalino, hindi niya kailangan ng kahit anong skill, hindi niya kailangan magsumikap. Yung value niya, bigay na agad ng nature, at instant yung reward mula sa society. May strangers na bibili ng drinks para sa kanya. Papapasukin siya ng mga clubs kahit hindi na siya pumila. Mga lalaking doble ang edad niya ay nagbibigay ng access, protection at resources. Mag-post lang siya ng selfie online. Maya-maya may daan-daang lalaking na agad ang uhaw na nasa inbox niya. Yun ang realidad. Umiikot ang mundo sa male desire at alam yun ng mga babae. Hindi man nila aminin, nararamdaman nila yon. At pag ang isang babae pumasok na sa adulthood, hindi niya kailangan habulin ang opportunities. Opportunities na mismo ang humahabol sa kanya. Yun ang unfair advantage niya. Kumukuha siya ng halaga mula sa mismong biology niya. Pero ito yung tanong na hindi tinatanong ng karamihan sa lalaki. Ano ang mangyayari pag kumupas na ang ganda nila? Ano ang mangyayari pag bumagal na yung libreng attention? Pag yung currency niya nawalan na ng value? Pag 18 pa siya, sagana siya sa options. Pag 28, kalahati na ang naubos. At pag 35 na siya, kalaban na niya yung mga mas bata pa sa kanya, nakaka-18 pa lang. Kaya nagpapanik ang mga babae pagdating sa edad. Kaya kumakapit sila sa makeup, filter, surgery, kahit ano para lang hindi mawala agad yung unti-unting dumudulas sa kanila. Ngayon, bakit ko sinasabi to? Kasi kailangan tigilan ng mga lalaki yung pagkainggit sa early advantage ng babae. Pag 18 ka, iniisip mo hindi fair. Nakikita mong sinasamba siya, samantalang ikaw invisible. Pero hindi mo nare-realize, magkaibang laro yung nilalaro nyo. Hindi ka dapat mag-peak sa 18, hindi ka pa nga dapat makita sa 18. Ang role mo ay mag-build. Sa edad 18, invisible ang buhay ng lalaki kasi dapat lang. Wala ka pang value. At problema ng karamihan sa inyo, gusto nyo ng recognition kahit wala pa kayong ginawa. Gusto nyo ng babae, respeto, success, nang hindi pinaghihirapan. Pero hindi ganun ang sistema para sa lalaki. Yung babae, binibigyan na ng value. Ang lalaki, kailangan niyang gumawa ng sarili niyang value. Kaya habang siya, kinukuha na yung bunga ng youth niya sa 18, ikaw dapat nagtatanim ng seeds.
Bawat araw sa 20s mo, pwedeng isang brick para sa empire mo o isang sayang na oportunidad. At eto ang twist, habang pababa na ang value niya sa late 20s niya, sa'yo naman dapat umaangat kung tama ang ginagawa mong pag-build. Yun ang balance ng nature. Para sa mga lalaki, tigilan nyo na ang pagrereklamo na unfair ang laro. Hindi unfair, talagang ganito ang design. Ang babae, nakukuha ang reward ng maaga pero mabilis din nawawala. Ang lalaki, nahihirapan ng maaga pero pagdating sa huli, sila ang umaangat. Yun ang trade-off. At kung tama mong nilaro ang role mo, pagdating ng 30, nasa kamay mo na lahat ng baraha. Ngayon let's flip the coin. Ikaw naman ang pag-usapan natin, mga lalaki. Sa edad na 18, tanggapin mo na walang pake ang kahit sino sa'yo. Yun ang totoo. Wala kang pera, wala kang experience, mahina ka, at madali kang palitan. Invisible ka sa society, invisible ka sa mga babae. At dapat lang. Bakit? Kasi wala ka pang napapatunayan. Wala ka pang naiaambag. Isa ka lang batang nag-aastang lalaki. Pag 18 ka, wala ka pang pera. Wala ka pang katawan, wala ka pang status, wala ka pang tamang mindset. Wala ka pang ang peklat sa likod galing sa laban ng totoong buhay. Isa ka lang raw potential, at ang raw potential ay walang kwenta hanggat hindi nasusubukan. Tignan mo kung paano tratuhin ng mundo ang mga batang lalaki. Walang respetong binibigay sa'yo, walang humahanga sa'yo. Kahit mga babae na kaedad mo, ayaw nila sa'yo. Hinahabol nila yung mas matatandang lalaki na nakapag-build na ng sarili nila. At ikaw, nakatambay ka lang sa sofa, walang pera, litong-lito, nagtataka kung bakit dinededma ka ng mundo. Gawin nating simple. Pag 18 ka, parang rookie ka na kinuha ng isang professional team. Walang bumibili ng ticket para panoorin kang mag-practice. Walang nagsusuot ng jersey na may pangalan mo. Walang sumisigaw ng pangalan mo sa bleachers. Wala ka pang napapatunayan. Wala ka pang karapatan para i-celebrate ka. Isa ka lang sa marami. At dito bumibigay karamihan ng lalaki. Kasi mabigat yung katotohanan. Nakikita nila yung mga babae na agad-agad may validation at sila naman nadudurog. Sinasabi nila, hindi fair ang buhay, bakit sila lahat nakukuha at kami wala? At dun mismo, karamihan ng lalaki sumusuko na kahit hindi pa nagsisimula ang laban. Pero eto ang masakit na realidad. Hindi mo kailangan na fair ang buhay. Kailangan mo ng competitive na buhay. Kasi yun ang gumagawa ng winners. Kung lahat equal, kung binigyan ka na agad ng value sa edad 18 katulad ng babae, hindi ka matututo ng lakas. Hindi ka magkakaroon ng pagkagutom. Hindi mo madedevelop yung apoy sa loob na gagawin kang delikado pagdating ng 30. Intindihin mo to, ang 20s mo hindi para sa comfort. Para to sa gera. Para to sa pag-build. Para maging lalaki ka na karapat-dapat alalahanin. Invisible ka, wala kang pera, hindi ka mapapansin. At eksakto lang yon. Yun ang forge. Yun ang training ground mo. Kaya tigilan mo na yung expectation na makilala ka agad sa early years mo. Hindi mo pa deserve yon. Hindi ka pa dapat i-celebrate. Ang dapat mong gawin ay mag-grind sa tahimik, dumugo sa tahimik, mag-build sa tahimik. Para pagdating ng 30, wala nang choice ang mundo kundi pansinin ka. Ang buhay ng lalaki ay hindi nagsisimula sa 18. Hindi rin nagsisimula sa 20s mo. Para sa karamihan sa inyo, hindi talaga magsisimula hanggang 30 kung pinaghirapan mo. At kung sinayang mo yung mga taon sa pagitan, kung sinayang mo yung pag-grind, pagdating ng 30, hindi prime mo ang darating, kundi libingan mo. Ito yung part na karamihan sa inyo ay hindi naiintindihan. Yung pagiging invisible mo sa teenage years at 20s mo, hindi yan permanent. Preparation yan. Kasi kung magtatrabaho ka talaga, kung i-dedicate mo yung sarili mo para maging weapon, lahat magbabago pag tumuntong ka ng 30s mo. Pag 30 ka na at ikaw yung lalaking disiplinado, consistent at hindi sumuko, bigla kang nagiging puwersa, dumadaloy na ang pera, dumarating na ang respeto, bumubukas ang opportunities. At ang mga babae, yung parehong babae na dinedma ka noong 20s ka, ngayon, napapansin ka na. Bakit? Kasi pag 30 ka na, hindi ka na potential lang, resulta ka na. Tandaan mo to ng malinaw. Ang 30 anyos na lalaki na binuo ang sarili niya, siya ang pinakadelikadong nilalang sa mundo. Sapat ang edad mo para respetuhin, pero bata ka pa rin para mag-dominate physically. May experience ka, may mga peklat ka na, may tamang mindset ka na,
Nasubukan ka na sa apoy ng 20s mo at dala mo na ngayon ang lakas ng isang mandirigmang nakaligtas. Tignan mo yung contrast. Babae na 30 years old, lagpas na siya sa peak niya. Nagamit na niya yung advantage niya at ngayon hirap na siyang hawakan yun. Pero ikaw, kung ginawa mo yung tamang trabaho, saka ka palang papasok sa prime mo. Dito talaga nagsisimula ang buhay mo. Dito bumubukas ang mundo sa'yo. Hindi dahil fair, pero dahil pinaghirapan mo. Isipin mo lahat ng great men sa history. Mga hari, mandirigma, entrepreneurs, leaders. Wala sa kanila ang naging legend sa edad 18. Hindi nga sila kilala nung early 20s nila. Wala silang pera, nag-struggle sila, gutom sila. Pero pagdating ng 30s, nakaukit na ang pangalan nila sa bato. Doon nagsisimula ang empire. Ito ang problema. Gusto mo ng empire sa edad 20s. Gusto mo ng respeto ngayon na. Pero hindi nire-reward ng buhay ang pagiging mainipin. Nire-reward nito yung sakripisyo. Nire-reward nito yung lalaking naiintindihan na lahat ng ginagawa mo sa 20s mo, investment yan. Ang 20s ay panahon ng pagtatanim. Ang 30s ay panahon ng pag-ani. Pag 30 ka na at ikaw yung lalaking nagsakripisyo, hindi ka na matitinag. Papasok ka sa isang kwarto at mararamdaman ka agad ng lahat. Instant ang respeto. Totoo ang authority. Ramdam ng mga babae. Naaamoy ng mga lalaki. At opportunities ang humahabol sa'yo. Hindi dahil swerte ka, pero dahil ginawa mong imposible na baliwalain ka. Pero ito naman yung masakit na kapalit. Kung sinayang mo yung 20s mo, kung nilaan mo lang sa pag-iinom, paghahabol sa babae, paglalaro ng video games, at pag-iwas sa responsibilidad, pagdating ng 30s mo, hindi prime mo ang sasalubong sa'yo, kundi parusa. Gigising ka na broke, mataba, invisible, at nanonood ka lang sa ibang lalaki na dinodominate yung buhay na ginusto mo din. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ko to. Ang buhay ng lalaki ay nagsisimula sa edad 30. Kasi yun yung moment kung saan magka-cash out ka sa mga tao ng sakripisyo o nagbabayad ka sa presyo ng kahinaan. Ikaw ang pipili. Ngayon, pag-usapan natin yung bitag. Yung poison na hindi nakikita. Ito ang dahilan kung bakit karamihan sa lalaki ay nananatiling broke, mahina, at walang kwenta. Sinasabi ng society sa'yo, enjoy mo ang kabataan mo. Mabuhay ka sa moment. Huwag mong problemahin ang pera. Huwag mong seryosohin ang buhay. May oras ka pa. Yan ang pinakamalaking kasinungalingan na sinabi sa'yo. Yan ang hook nila. At karamihan sa lalaki, kinakagat yun, nilulunok ng buo, at ginugugol ang susunod na dekada sa paglubog sa pagiging average. Tignan mo kung ano ang binebenta nila sa'yo. Gabi-gabi sa labas, cheap thrills, walang kwentang hookups, endless parties. Sinasabi nila na ang 20s mo ay para sa fun, para sa pagsasayang ng oras, para sa paghahabol ng pleasure. Pero ang hindi nila sinasabi ay ito. Bawat taon na sinasayang mo sa 20s, taon yun na hindi nababalik. Bawat distraction na inaaksaya mo, isa yung brick na hindi mo inilagay sa empire mo. Akala mo ba yung pag-inom tuwing weekend harmless lang? Hindi. Oras yun na nawala na. Energy yun na ubos na. Opportunity yun na sinunog mo. Akala mo ba yung pag-scroll sa TikTok at Instagram ay simpleng entertainment lang? Hindi. Tinitrain ka nun para maging mahina, reactive. At consumer na lang imbes na creator. Akala mo ba normal ang porno? Hindi. Nire-rewire nun ang utak mo para mag-crave ng fake intimacy. Ginagawa kang malambot, mahiyain, at addicted sa cheap dopamine imbes na sa totoong tagumpay. Kaya karamihan ng lalaki ay hindi umaangat kasi mali ang tingin nila sa 20s nila. Parang vacation, hindi bootcamp. Iniisip nila na panahon yon para mag-relax, pero sa totoo, panahon yan para maghirap, mag-grind, magsakripisyo. Ang 20s ay dekada kung saan dapat nagiging delikado ka. Pero niloloko ka ng trap para aksayahin yun sa pleasure. At pag nagising ka na, huli na. Eto ang harsh truth. Hindi ka makakabuo ng empire kung asal clown ka. Hindi ka makakahingi ng respeto kung parang bata ka pa rin mabuhay. Hindi ka pwedeng umasa sa loyalty, success, at power habang nilulunod mo ang ambisyon mo sa alak, inaaksaya ang focus sa video games, at nagmamakaawa sa mga babae na wala namang respeto sa'yo. Tanungin mo ang sarili mo, ilang taon na ang nasayang mo, ilang gabi, ilang umaga, ilang buwan ang itinapon mo kakahabol ng temporary highs imbes na permanent power. Maging honest ka, kasi yung mga tao na yon, tapos na. At kung hindi ka magbabago,
Masasayang mo rin ang susunod na dekada kagaya ng mga sinayang mong nakaraan. Gustong-gusto ng sistema na manatili kang mahina. Gusto ka nilang manatiling distracted. Gusto ka nilang manatiling broke. Kasi ang lalaking sinasayang ang kabataan niya ay hindi na magiging sapat na malakas para lumaban. Hindi na siya magiging malaya. Kaya nila tinutulak ng matindi yung trap. Kasi effective yon. At karamihan sa inyo nalulugi doon. Pero eto ang good news. Pwede mo itong putulin. Pwede kang magising. Pwede mong piliin na ang 20s mo ay hindi para sayangin, kundi para mag-build. Pwede mong kunin yung sakit, yung boredom, yung grind, at gawing pundasyon ng empire na gagawin kang unstoppable pagdating ng 30s mo. At kung hindi, magbabayad ka ng presyo. Magiging isa ka lang sa mga lalaking sinayang ang prime nila, broke sa 30, desperado sa 40, nakalimutan sa 50. Yan ang destiny ng mahina. Pero kung tatanggihan mo ang trap, kung lalaban ka, doon magbabago ang kwento mo habang buhay. So ngayon na binuksan na natin yung maskara ng trap, pag-usapan na natin kung ano talaga ang dapat mong gawin. Kasi kahit alam mo na ang katotohanan, wala ring silbi kung hindi mo kikilusan. Ang 20s mo ay hindi panahon para mag-fun. Ito yung building phase. Yung dekada kung saan nilalatag mo yung pundasyon ng empire na paghaharian mo pagdating ng 30s. Araw-araw sa 20s mo, may dalawa ka lang na choice. Either nagbibuild ka o unti-unti kang nabubulok. Either naghahanda ka para sa gera o naghahanda ka para sa regret. Walang gitna. Una, ang katawan mo. Kapag mahina ka physically, mahina ka rin mentally. Yung gym hindi yan option, kundi requirement. Bawat reps na tinutulak mo, reminder yan na binubuo mo ang sarili mo bilang weapon. Lakas ang nagtatayo ng confidence. At yung confidence binabago kung paano ka tinatrato ng mundo. Kung ang sarili mong katawan ay hindi mo makontrol, paano mo makokontrol ang buhay mo? Pangalawa, ang pera mo. Tigilan mo na yung mindset ng pagiging consumer. Simulan mong mag-isip bilang creator. Matuto ka ng skill. Magsimula ng hustle, ilan mo ang oras mo sa bagay na magmumultiply. Ang 20s mo ay hindi dapat tungkol sa pagpapa-impress gamit ng rented status, bagong sapatos, designer clothes, makipag-inuman gabi-gabi. Kalimutan mo na yon. Mag-ipon ka ng cash. Bumuo ng assets. Gumawa ng income streams. Kasi pag tumuntong ka na ng 30, ang pera ay power at ang power ay freedom. Pangatlo, ang disiplina mo. Karamihan sa inyo ay walang control sa sariling isip. Hindi makatanggi sa junk food. Hindi makatanggi sa endless scrolling. Hindi makatanggi sa isa pang sayang na gabi. Kaya kayo mahina. Disiplina ang nagdedetermine kung sino yung mananalo at sino yung bibigay. Kailangan mong buuin yung ability na tumanggi sa short-term pleasure kapalit ng long-term dominance. Pang-apat, ang circle mo. Yung environment mo mas malakas ang epekto kaysa sa iniisip mo. Kung ginugol mo ang 20s mo kasama ng mga talunan, lasenggo, quitter, magiging isa ka rin sa kanila. Putulin mo na sila. Humanap ka ng mga lalaki na nagtutulak sa'yo pataas. Humanap ng mentors. Competitors, allies na pinipilit kang mag-level up. Kasi bakal lang ang nakakapagpatalas ng bakal. Pero ang mga bulok ay nagpapakalat ng pagkabulok. At panghuli, ang vision mo. Karamihan ng lalaki, dumadaan lang sa 20s nang walang plano, walang direksyon. Tapos paggising nila sa 30 nila, nagtataka bakit sila iniwan ng buhay. Huwag mong hayaan mangyari yun sa'yo. Isulat mo ang mission mo. I-define mo kung sino ang gusto mong maging pagdating ng 30 mo. Tapos i-reverse engineer mo yung 20s mo para maging dekada ng focused execution. Ito ang realidad. Mag-sacrifice ka ngayon para mag-dominate later. Yun ang formula. Yung 20s mo ay para sa pain, hindi sa comfort. Para sa work, hindi sa play. Para sa gutom, hindi celebration. At kung tatanggapin mo yon, kung gagawin mong battlefield ang dekadang ito, pagdating ng 30, hindi ka lang basta nabubuhay, you'll be ruling. Ngayon isipin mo, pumasok ka sa isang room pag 30 ka na. Malakas ang katawan mo, loaded ang bank account mo, undeniable ang presence mo. Lahat ng lalaki rumerespeto sa'yo. Lahat ng babae napapansin ka. Lahat ng opportunity humahabol sa'yo. Hindi galing sa swerte yon. Galing yun sa sacrifice. Galing yun sa discipline. Galing yun sa pagpili mong magtayo habang lahat ng iba ay sinayang yung chance nila. So simple lang ang tanong, yung 20s mo ba magiging excuse o magiging empire? Nasa'yo ang choice. Ngayon pag-usapan natin yung part na karamihan ng lalaki ayaw tanggapin, ang woman factor.
Ang mga babae ay hindi naghahanap ng potential. Ang gusto nila ay resulta. Gusto nila yung lalaki na napatunayan na ang sarili niya. Kaya pag 18 or 20 ka pa lang, hindi ka pa lumalabas sa radar nila. Wala ka pang pera, wala ka pang experience, pinifigure out mo pa lang ang sarili mo at hindi siya maghihintay sa'yo habang bumubuo ka pa. Dun siya maghahabol sa lalaking established na. Kaya mo nakikita yung mga 19-year-old na babae na nakikipag-date sa older guy. Hindi dahil ninanakaw siya nung older guy mula sa mga kaedad niya, kundi dahil yung older guy ay nabubuhay na sa life na gusto niya. May pera na siya, may confidence, may status. Hindi niya kailangan ng validation ng babae, siya yung pumipili. At wired talaga ang mga babae na mag-desire ng lalaking may options na. Pero karamihan ng young men, hindi kaya tanggapin ang truth na to. Nagdadrama dahil dinededma sila, nagreklamo, nagagalit, tinatawag na mababaw ang babae. Hindi nila magets na hindi ito tungkol sa pagiging mababaw. Tungkol ito sa survival. Biologically programmed ang mga babae para hanapin ang security at lakas. Gusto nila ng lalaking kayang mag-lead, mag-protect, at mag-provide. At kung hindi ka pa ganun, tigilan mo ang pag-iyak. Ito ang dahilan kung bakit yung paghahabol ng babae sa 20s mo ay isa sa pinakamalaking pagkakamali na pwede mong gawin. Kasi binibigay mo yung limited na energy mo sa larong hindi mo pa pwedeng mapanalunan. Para kang naglalaro ng chess na wala ka pang pyesa. Habang abala ka sa kaka-text, kaka-simp, pagbili ng regalo, at paghingi ng atensyon, yung lalaking tahimik na bumubuo, nag-iipon ng yaman, power at respeto, at pagdating ng 30, siya na yung hinahabol ng parehong babae na dinedma siya dati. Ito ang katotohanan, yung parehong babae na hindi ka pinansin nung nasa edad 20 ka pa, mapapansin ka pagdating mo ng edad 30 mo, kung binuo mo ang sarili mo. Pero kung sinayang mo yung 20s mo sa kakaiyak, kakahabol, at lagi gumagastos para sa kanila, pagdating ng 30 broke ka pa rin at deadma ka pa rin. Kasi walang nagbago, isa ka pa ring boy sa katawan ng lalaki. Intindihin mo ito ng maigi. Hindi babae ang focus mo sa 20s. Reward sila pagdating ng 30s. Kapag malakas ka na, rumerespeto na sa'yo ang mga tao, at may empire ka na, kusa silang darating. Hindi mo na kailangang habulin, sila mismo ang lalapit. Ganun gumagana ang laro. Kaya tigilan mo na ang pagsasayang ng oras sa pagiging bitter na ayaw ka ng mga babae ngayon. Hindi naman talaga dapat. Dapat deadmahin ka nila. Yun ang motivation mo, yun ang apoy mo. Gamitin mo yung rejection bilang fuel. Gamitin mo yung invisibility bilang spark para mag-build ka. Kasi pag umangat ka na, pag tumama ka na sa prime mo, nagiging baliktad ang mesa. Ikaw na ang prize. Sa edad na 18, panalo na agad ang babae kahit walang effort. Pero sa 30s mo, panalo ka dahil sa effort. At yung victory na yon, mas matamis pa kaysa sa kahit anong bagay na basta lang binigay sa'yo. Tignan naman natin yung madilim na comparison ng lalaki at babae. Ang prime window ng babae ay maiksi lang. From 18 to 25, minsan hanggang 27 kung inaalagaan niya ang sarili niya. Yan ang peak level niya. Yan yung time na pinakabata siya, pinakamaganda, at pinaka-fertile. At malinaw yan, kasi yun ang binibigyan ng reward ng society. Kaya sa panahon na yun siya nakakakuha ng pinaka-atensyon, pinaka-validation, at pinaka-opportunity. Pero tandaan, laging may orasan na tumatakbo. At bawat taon na lumalagpas sa window na yun, humihina yung power niya. Ngayon ikumpara natin sa lalaki. Ang prime ng lalaki hindi pa nga nagsisimula hanggang 30, minsan 35 pa. At kung disciplined siya, kung nag-build siya, pwede pa tumagal ang value niya hanggang 40s at kahit 50s. Habang ang babae nawawalan ng leverage habang tumatanda, ang lalaki kabaliktaran, dumadagdag. Habang lumiliit ang options ng babae, dumadami naman yung sa lalaki. Habang si babae pilit na kumakapit sa attention, si lalaki nalulunod sa sobrang atensyon. Yan ang brutal na reality na ayaw tanggapin ng karamihan. Sisigaw ng equality ang society. Pero wala talagang pake ang biology sa slogans. Ang babae mabilis umangat pero mabilis din bumagsak. Ang lalaki late umangat pero mas matagal humawak ng power. Yan ang kurba ng buhay. Imagine mo, yung 25-year-old na babae, ramdam na niya yung pressure sa mga susunod na batch ng 18-year-old na pumapasok. Nag-aalala na siya sa edad, wrinkles at kung paano manatiling relevant. Samantalang yung 25-year-old na lalaki, hindi pa nga nagsisimula. Nasa shadow pa, invisible pa rin. Pero pagdating ng 35, baliktad na ang mesa. Yung parehong lalaki,
disiplinado na, successful na, confident na, mas malakas, mas maraming options, at mas malaki ang leverage kaysa sa kahit ano pang meron yung babae. Kaya time ang ultimate weapon ng lalaki. Ang mga babae parang sprint ang laro. Ang mga lalaki, marathon. At ang marathon, ang pinapaboran ay endurance, discipline at consistency. Pero ito ang warning. Dahil lang sa late nagpipik ang lalaki, hindi ibig sabihin guaranteed na. Kung sinayang mo ang 20s mo, kung hindi ka nag-grind, kung wala kang binuo, pagdating ng 30s mo hindi yun magiging prime. Magiging parusa yon. Broke ka, deadma ka, irrelevant ka habang yung mga lalaking nagsakripisyo, sila yung namumuhay ng life na pinapangarap mo lang. Kaya tandaan mo to, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Either tatanda kang irrelevant o tatanda kang dominant. Ang mga babae wala silang choice dun. Pero ang mga lalaki, meron. Yun ang difference. At yun ang advantage mo. Kung may tapang ka para gamitin ito. So ano mangyayari kapag ginawa mo ng tama? Ano mangyayari kapag sinakripisyo mo yung mga gabi ng gimmick, mga walang kwentang pleasures, at mga distractions, at ibinuhos mo yung 20s mo sa pag-build? Yung reward, lagpas pa sa kaya mong isipin ngayon. Pag nasa 30s ka na, kung talagang nagtrabaho ka, magiging ibang klaseng lalaki ka. Hindi ka na bata, hindi ka na basta mukha lang sa crowd. Isa ka ng presence. Pag pumasok ka sa isang kwarto, ramdam ka na agad kahit wala ka pang sinasabi. May respeto sa'yo yung ibang lalaki. Napapansin ka agad ng mga babae. Yung mga opportunities, sila mismo ang humahabol sa'yo. Yan ang reward ng discipline. Sige, himayin natin. Financially, malaya ka. Hindi ka na nabubuhay paycheck to paycheck. Hindi ka na nagmamakaawa ng dagdag oras o stress sa bills. Nakapag-build ka na ng income streams. May investments ka. Nakapag-ipon ka ng sapat na pera para kumilos sa gusto mo, hindi sa dikta ng iba. At pera, hindi lang papel yan, power yan. Power para magsabi ng hindi, power para umalis, power para mabuhay sa sarili mong terms. Physically, malakas ka. Hindi ka na mukhang bata, mukha ka ng weapon. Isang dekada mong inukit yung katawan mo. At ngayon nagsasalita na siya para sa'yo bago ka pa magsalita. Iba ang trato ng tao sa isang built na lalaki. Automatic ang respeto. Natural ang confidence. Mentally, matalas ka. Dumaan ka na sa failure, rejection, setbacks. Nasubok ka na at hindi ka bumigay. Ibig sabihin may mga peklat ka. At yung mga peklat na yon nagbibigay ng wisdom. Nakikita mo agad ang kasinungalingan. Ramdam mo ang kahinaan ng tao. Marunong ka sa chaos. Yan ang nagiging dahilan kung bakit leader ka. Socially, may leverage ka. Hindi ka na naghahabol ng validation. Ikaw na ang namimili kung sino ang may access sa'yo. Yung mga babaeng dati dinidedma ka, ngayon nagko-compete para sa atensyon mo. Yung mga lalaki, gusto makipag-align sa'yo, gusto makipag-business sa'yo, gusto matuto sa'yo. Hindi ka na nakikiusap para makaupo sa table. Ikaw na mismo ang gumagawa ng table at sila ang gustong makaupo dun. Freedom, yan ang ultimate reward. Hindi lang pera o babae, kundi freedom. Freedom para gumalaw kung saan mo gustuhin. Mabuhay kung paano mo gustuhin at magsalita ng totoo ng walang takot. Yan ang life na pinapangarap ng karamihan ng lalaki pero hindi nila makuha dahil sinayang nila ang 20s nila imbes na i-invest. Ngayon isipin mo, paggising mo sa 30s mo, nasa prime ka, katawan mong inukit ng disiplina, bank account mong puno dahil sa taon ng hustle, network mo puno ng killers na nagpapatalas sa'yo. Mga babaeng naghahabol ng atensyon mo, mga lalaking rumerespeto sa presence mo, opportunities na ikaw mismo ang hinahabol. Yan ang reality ng isang built man. At ito ang pinakamagandang part, hindi nagtatapos sa 30s. Doon ka palang nagsisimula. Dahil hindi tulad ng babae, mas mahaba ang prime mo. Kung tuloy-tuloy ang pag-build mo, kung tuloy-tuloy ang disiplina, yung 30s, 40s, at kahit 50s mo ay pwedeng maging dekada ng pagiging dominante. Habang siya bumabagsak, ikaw ay umaakyat pa rin. Habang yung iba bumabagal, ikaw bumibilis. Yan ang reward na para lang sa lalaki. Kung ruthless kang ipaglaban at paghirapan ito. Pero tandaan mo lagi, yung mga rewards na yan, hindi yan libre. Dumarating sila kapalit ng dugo, pawis, sakripisyo at taon ng pagiging invisible. Taon ng rejection, taon ng grind na walang pumapalakpak sa'yo. Yan ang presyo ng pagiging dangerous, yan ang buwis ng greatness. At yung mga lalaki lang na willing magbayad niyan,
Sila lang ang makakakolekta. Ngayon nakita mo na ang buong larawan. Nakita mo na kung bakit kumikintab ang mga babae habang bata pa sila pero mabilis ding kumukupas. Nakita mo na rin kung bakit nahihirapan ang mga lalaki habang bata pa pero umaangat sila pagdating ng tamang oras. Nakita mo na ang gantimpala na naghihintay sa lalaking nagsasakripisyo at nakita mo rin ang parusa na naghihintay sa lalaking nagsasayang. Simple lang ang tanong, anong klase ng lalaki ka sa mga susunod na taon? Dahil hindi lang ito kwento, hindi lang ito motivational na ingay na i-scroll mo lang at kakalimutan. Buhay mo to, kinabukasan mo to. At kung babaliwalain mo, babayaran mo to ng pagsisisi, ng pagiging average, ng taon ng paghiling na sana nakinig ka. Ito ang totoo, lahat ng desisyon mo sa 20s mo ang bumubuo sa 30s mo. Bawat gabing sinasayang mo, bawat distraction na hinahabol mo, bawat cheap at instant na dopamine hit, bawat babaeng pinapakiusapan mo para sa atensyon, lahat ng yan ang humuhulma ng kapalaran mo. Either binubuo mo ang lalaking magdodominate o ang lalaking tuluyang babagsak. Dalawa lang ang pwedeng ending. Pagdating ng 30s, ikaw yung lalaki na nire-respeto ng lahat. Yung hindi kayang deadmahin ng babae. Yung may hawak ng oras, pera, at kalayaan niya. O ikaw yung lalaking invisible pa rin, broke pa rin, nagmamakaawa pa rin, gumagawa pa rin ng excuses. Nanonood pa rin habang ang iba ang nabubuhay ng buhay na gusto mo sana. At pag umabot ka na sa 30s, wala nang balikan. Hindi mo na mabibili ulit ang 20s mo. Hindi mo na mababawi ang mga nasayang na taon. Either ininvest mo sila o tuluyan mo silang nilustay. Kaya ito ang call to action mo. Tigilan mong mamuhay na parang libre ang oras. Tigilan mong mamuhay na parang hindi tumatakbo ang orasan. Tigilan mong magpabuyo sa mga bagay na walang balik. Isa lang ang mission mo. Buuin ang sarili mo bilang lalaking hindi pwedeng balewalain. Ibig sabihin mag-ipon ka ng pera. Ibig sabihin ayusin mo ang katawan mo. Ibig sabihin hasain ang utak. Ibig sabihin patayin ang kahinaan araw-araw. Dahil pagdating ng 30s, hindi tatanungin ng mundo kung sumubok ka ba. Walang pake ang mundo sa excuses mo. Ang bibilangin lang ay kung ano ang nabuo mo. At kung wala kang nabuo, wala ka ring halaga. Kaya piliin mo na ngayon. Mag-grind ka habang invisible pa. Magsakripisyo ka habang walang pumapalakpak. Dumugo ka habang walang may pake. Dahil darating ang araw, pagpasok mo ng kwarto sa edad na 30s at biglang nagbago ang hangin, automatic ang respeto, hinahabol ka ng mga babae. Totoo ang kalayaan, malalaman mong sulit lahat. Tandaan mo to, hindi ka aangat dahil sa swerte, aangat ka dahil sa sakripisyo. At yung lalaking dapat mong maging, yung hinihingi ng future mo, naghihintay sa kabilang side ng sakit, disiplina, at walang awa na consistency. Tumatakbo ang orasan, mag-build ka na ngayon or magsisisi ka habang buhay. Hanggang dito na lang muna tayo. Gusto ko marinig ang opinion mo tungkol dito, drop your comments below. Huwag niyo kalimutan i-like at mag-subscribe. Maraming salamat.